na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga ka-ate, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po, si Ate Buena. At ito naman po si Papa Osin Ochi Quinto. Ano pa nga ba ang laging nihilig sa amin? Ay! Kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, ichichika na namin dali! Ay, naman. Tari, nakadaster ang lola mo. Siyempre po yan, binabaha kami. Sabi ng karma mo daw yan. Ha? Mahadera ka daw. Ay! Tsaka lagi mo ino-okray si nanay. Oo nga. Ikaw lang nakakapanakit kay nanay. Pwede naman karma yun. Talagang binabaha talaga sila. Ba't ba kasi ayaw niyo pang lumikas? Oo Eh, nga. kuya, hindi pa kaya. What if merong mag-alok sa'yo ng tulong? Why not, kuya? Wow! Tapos aari mo isang buong bahay. Iyon na yan. Wow. Pero sa Tubigaraw. Sa Tubigaraw. Kasi itit nag-aaral sa Pasay. Hatid sundo Oo. mo pa. Hindi, kuya, layo. Anyway, ito naman, nakakaloka naman ito. Puro mga viral tayo ngayon. Oo. Viral itong kay Matet De Leon. Ay! Nakakaloka. Ba't ba siya umiyak na eh? Siyempre, alam mo si Matet, napakatotoong tao niya. Oo. Kung masama loob niya, talagang sasabihin niya. At kung hindi maganda pakiramdam niya, sasabihin din niya. Katulad dito, wala siyang project. Diba? So, ang ginagawa niya, nag-online savings. Yun. Ay, actually, ginagawa niya na yun nung pang-pandemya, di ba? Oo. Pag wala talaga, alam mo, pag nanay ka, lahat gagawin mo para sa pamilya, hindi ba? Si Mike Estrada, yung kanyang asawa, hindi ba? Nag-gourmet naman. Yes. Oo. Ito nga, nagtitinda siya ng mga delata. Pati expiration ng pinapakita niya. Kung kailan expiration, as in mura. Mga grocery items. Ayan nga. Habang nagsasell si Matet, ayan, panoorin natin. Patay nanay ko! Patay! Wala nanay ko! Gaganyanin niyo ako. Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Saka dun sa mga hindi nagko-comment ng mali. Trabaho lang na maayos niya. Okay. Yan na doon. Basket number 14 natin, meron tayong last 36. Umiiyak siya. Uy, kuya, bakit siya umiiyak? Kasi may pumakyaw ng produkto niya. Hindi yung gaga. Kaya siya umiiyak dahil nakakabasa siya ng mga hindi magagandang comment. Tulad ng something like, at wala ka ng project. Sabihin, kaya niya ginagawa mag-online selling kasi wala na ba siyang project. Tapos meron pa siya masyado niyang siguro dinibdib at iniiyak na lamang niya. Yung sinabihin niya parang something like, ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Nora Honor. Ha? Bakit? Kaya nga. Kaya naman ang dami rin nagtatanggol kay Matet. Oo. Yung mga walang respeto, walang kwentang mga viewers, yan. Tapos marami naman nagtatanggol kay Matet. Pero alam mo, hindi rin natin maalis kay Matet. Tao lang din siya, no? Nagtitinda lang naman siya, pero alam, nakakabasa ka ng gano'n. Talagang makakasira yun ang araw mo. Totoo naman na. Tsaka yung flow ng thoughts mo, yung sales talk mo, Yung mood nasisira. mo, in general. Oo. Oo. Kasi nga naman, kung ano bang ganyan lumalaban ka ng patas, tapos may mga ganyan pang bashing, di ba? Sino mo matutuwa? Correct. Oo. Kaya, Diyos ko, yung mga naman, kung hindi naman kayo bibili, hindi naman kayo order, huwag na kayo mag-comment ng ganun. Diba? Unless talaga nagpapapansin kayo, edi nanalo kayo.
Oo, di ba? Ano, Nanalo kayo. nabubuisit lang. Oo. Ha? Kaya, Diyos ko, kayo naman, buti yung katrabaho ng marangalang tao. Ewan ko ba, bakit merong ganong impression na pag artista ka, dapat lagi ka nakikita sa screen. Oo. Lagi ka nakikita umaarte. Hindi nila alam, syempre nawawalan din naman ng trabaho ang mga artista. Yan ang totoo. Hindi lang nila sinasabi sa inyo, pero gumagawa na sila ng paraan bago nila masabi sa inyo. Kaya kayo naman nararamdaman ninyo, siguro walang trabaho to kaya nag-online selling. At least marangal. Oo, tsaka na hindi ka bawasan ng pagkatao yung pag-online selling, ha? Exactly. Oo, si Mariel Rodriguez, di ba? Dahil gusto lang talaga niyang maging online seller. Oo. Pangarap niya maging online seller, kaya nag-online selling siya. Kahit anong pwede niya ibenta, binibenta din niya. Oo. Pero hindi ibig sabihin na mababang uri ng trabaho yung pag-online selling or nakakabawas ng stardom mo, kumbaga, di ba? Or lalo na ng pagkatao mo, yung pagbibenta online. Ang dami pong yumaman dyan, ha? Correct. Yung mga CEOs natin ngayon ng mga iba't ibang mga produkto, dyan nagsimula at hanggang ngayon, nag-online selling. Hello! Uy, pero mamalo yan, nakakatuwa ito si Mariel, ah. Kasi pag nag-online selling siya, kuya, nanyamba pa siya kanya. Pero pinapatulan niya, kuya, tapos sinasakyan pa niya. Tsaka hindi siya umiiyak. So, anong gusto mong sabihin, Elena? Na dapat hindi umiyak si Matet? Hindi naman sa ganun. Sa ganun yon. Ay! Hindi nga. Oo, yung sa ganon. Ako naman, hindi, magkakaiba kasi yan eh. Si Mariel kasi noon-noon pa siya online selling. Kaya alam na niya yung digital audience kung paano makipag-interact. No? Maging kami rin naman, alam na rin namin, hindi na rin kami para masaktan. Diba? Si Matet kasi, ayaw niya ng mga ano ka ba naman? Lahat ng mga tao may mental health. At saka, Nay, nagluluksa pa si Matet sa pagpanaw ni Ma'am Nora, di ba? Correct. Tapos biglang yun yung ibabatong topic. So, Correct. syempre, baka nakantik yung damdamin, di ba? Dahil nga nabanggit yung pangalan ni Miss Nora, kaya siguro siya naiyak. Kaya, nang maging considerate naman po tayo. Kasi namatayan po yung tao, tapos biglang ganyan po yung comment natin. Di ba? Tsaka ako may papayo ko kay Matet, ano? Hindi tayo naiiba sa iyo. Kami hindi naiiba kay Matet. Kasi nababash din kami, o ano rin sinasabi ng mga tao. Kami parang di sa nilulunok namin, kundi dinededman na lang namin yan. Kasi ang lagi namin paniniwala, kung kaya mong sitahin yung isang nambabash sa iyo, dapat kaya mo rin magpasalamat sa dami ng nagtitiwala, sa dami ng natutuwa, sa dami ng tumatangkilik sa iyo. So dapat balanse lang ang buhay. Kaya kami, sobra kaming love namin ng mga ka-update natin. Sila naman, kahit anong bagyo ang suungin natin, nandyan sila for us. Thank you po. Diba? Salamat po. Hindi ko lang matawag na bagyo talaga itong si Paul Salas. Oh, bakit? Binaha din ba sa kanila? No. Si Paul Salas kasi pag naimbita sa mga out of town na shows, talagang bigay toto yan. Ay, oo. Babayan sa entablado. Ay, oo. Para nakikipag-interact talaga siya. Makakamayan man lang niya, Yes. makapicture sa kanya. Yes. Ito talagang panoorin. Ay! Ano nangyari? Uy, ba't pinagtatawanan mo naman, Lena? Hindi, kuya. Natuwa lang ako kasi. Bakit? Pag ano niya yung pagkuha niya ng kukuha, hindi naman niya intention, kuya. Wala, hindi nga niya napansin eh. May nakakuha lang talaga ng ano. Hindi naman dire-diretso siya, di ba? Tinuturo ng mga tao na nahulog. Oo. Hindi, humingi naman ng dispensa si Paul Salas. Wala naman siyang intention na gawin yun. Tama. At ayun nga, nag-post pa nga siya na baka daw ma-fall kayo sa kanyang latest picture. Oh. O ayaw niya na ma-fall tayo. Oh. Diba? Ano ba yung latest picture? Ayan, sexy oh. Ay! Diba? Parang nahulog na. Ang alin? Ang panty ni Mirana. Unang-una, walang mahuhulog. Ayun! Wala siyang panty. Ay! Binahaba! Nakasampay pa din na. Kaya nakakamuga na ng caps na. Ay!
Ay, naku. Kaya pala tuwan-tuwa si Junel. Oo nga, Diyos ko. Ayan, Mama Oms. Nako, sa totoo lang, parang the next day ko na lang nalaman. Kasi medyo nung gabi nung show, medyo nagmamadali. Tapos madaling araw yung flight namin. Nag-show kami mga around 10:30 to 11 na ng gabi yun. So talagang taranta yung mga pangyayari. Tapos naka-ear monitor pa ako doon. And the next day ko na lang nalaman paglapag ko ng Manila. Parang bigla na lang sinabi nung kasama ko ng PA ko na parang, Kuya, nagte-trending ka. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Kasi napanood ko. Sabi ko, nangyari ba ito nung gabing yun? Kasi parang wala akong naalala na nangyari yun. So, nung nakita ko yung post, sabi ko na sana naman wag ako i-bash kasi hindi ko alam yung nangyari. Kasi kung nakita ko siya, di sana natulungan ko man lang or anything. Naka-ear monitor pa ako noon. Kinukwento ko nga sa kanila. Wala akong marinig, kundi yung music tsaka yung boses ko lang. Naririnig ko yung tao din, na hype na rin ako Kasi sa mga shows ko, talagang kumukuha ako ng monoblock o kung ano man yung pwede kong matuntungan. Para makapagbigay ako ng jacket. Nagbibigay kasi ako jacket, necklace. So, hype na ako noon. Noong mga time na medyo kalagitnaan ng performance ko. Ando si ma'am nakatayo, syempre, niyakap ko, nag-picture kami, tapos after, akala ko naman sasama siya or, alam mo yun, makikiparty siya, hindi ko alam na nakaupo siya doon, nakita ko bakante yung upuan. So, kinuha ko yung upuan. Pagkakuha ko ng upuan, wala na, yun na, dire-diretso na, kasi kita ko yung tao dito, mga taga Brooks Point, Palawan yun. So, kita ko yung tao dito, so enjoy ako. So, nung nakita ko naman yun, pangalan niya si Ma'am Katrina. Nag-sorry naman ako kay Ma'am Katrina, sabi ko, ma'am, naku, pasensya na. Hindi ko napansin. Sana makabawi ako sa iyo soon. Sana makabalik ako sa Brooks Point, Palawan. At for sure, nasabi naman niya, okay lang naman daw at nag-enjoy naman din daw sila. At dahil dyan, may vlog naman din daw siya. So may iba vlog niya naman daw yung reaction niya doon. Panoorin nyo na lang guys sa Kaibig Vlogs. Yan, shout out sa iyo Ma'am Katrina. So si Ma'am Katrina yung pangalan niya. At ayun, nagka-message naman kami. Actually, nagkausap na rin kami sa video call nung na 24 oras na kami. So nakapag-usap at okay naman. Medyo may inis lang si ma'am kasi medyo may bashing daw sa kanya, may bashing daw sa akin, ayaw niya na. So parang sinasabi niya to spread positivity na lang, positive vibes na lang. So ayun, mas magandang maging happy at tawanan na lang natin yung nangyari. Kaysa naman yung mag-hate pa tayo sa isa't isa. At nakapag-usap na rin naman na kami ni Ma'am Katrina. At bati naman kami, okay naman kami. Sabi ko pagbalik ko dyan sa Brooks Point, Palawan, mag-vlog tayo at sana makapag-perform ako ulit dyan sa mga taga Brooks Point. At sana naman nag-enjoy sila, Mama Ogs, yun lang naman yan sa akin. At siguro ang lesson lang dito, siguro magdadala na ako ng sarili kong upuan. Or ipapacheck ko na bago ako mag-show. O gusto ko yung may bakanteng upuan na para yun na yung tutungtungan natin. O pwedeng mismo sa stage na mga haranan na lang ako at ipapaupo ko ng maayos ang isang babae nang walang mangyayari. Okay, lesson learned na at hindi na mauulit yung message na guys. At ayun, I love you all. Sana makapagpunta pa ako at makapagpasaya pa ako sa mga iba't ibang probinsya. I love you all. Love you, Maugs. Ito nga yung isa pang naka-viral, si Mandery. Ah! Bakit? Ay, walang panty, kuya! Hindi. Dahil sa kanya naging pahayag silang dalawa ni Mother Rene Salud, Mama Rene. Nagpahayag sila kung ano yung diferensya nung bakla nung araw at nung bakla ng ngayon, yung LGBTQ. At talagang malaki yung pagkakaiba. Ako naman hindi para, ang daming tumutulisa sa ating mga OG. Anong OG, kuya? Old gay? OG? Original yun. Oo. Yes. Oo. Sila yung mga, sabihin na nating matatandang bahagi ng LGBTQ. Mga veterano. Veterano. Para maganda pakinggan. Para sabihin nila na tigilan na raw yung pagpapakasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ibigay na lang daw yun sa kung ano itinakda ng Panginoon, na lalaki sa babae. Huwag na raw mag-ilusyon ng ganon. Tapos ang dami-dami naman nagko-komento sa kanila, hindi ba? Na talaga ino-okray sila. Alam nyo, sa totoo lang, mas maganda ipaliwanag natin ng maayos. Sa old school, ika nga. Yung inyong sentimiento, yung inyong narrative. Bilang mga batang bading kayo. Di ba? Dahil ako, gumigit na rin naman ako kasi hindi ko naman sila kapanahunan.
mga boomer sila. Ako Gen X. Diba? Gen X tayo. Yes. Oo. So, tayo yung medyo sumasalubong dun sa Gen Z. Sa millennial na mga baklushi. Nasa gitna tayo nung ano. Oo. Ako, panahon. intinding-intindi ko si Mother Ricky at si Mama Rene. Intinding-intindi rin natin yung mga hanas na mga Gen Z, ka-pride. Yes. Oo, walang question doon. Pero ang mas maganda siguro, no, sila yung mga datihan ng bading. Di, kung ano yung bading sa kasalukuyan, di ipaliwanag nyo ng maayos. Huwag nyo nang okrayin yung matatanda. Dahil pagtanda ninyo, at meron ng Gen Alpha, Gen Beta, na sumulpot, ano yung mararamdaman nyo din? Pag binigay mo yung opinion nyo na nakabase dun sa panahon kung kailan tayo kabataan. Kasi nagbabago nga na talaga yung panahon eh. Yung opinion naman nila, hindi naman natin i-invalidate. Kasi wisdom yun eh, ng mga, ng mga elders. Yung mga mga nauna sa atin sa mundo, kumbaga. Diba? Pero ngayon nga, dahil nga din nagbabago, nag-evolve yung panahon, karamihan din naman ng mga nagpapakasal ngayon na same-sex marriage, madalas ang habol nila, more than being together in a union, is yung mga legal aspects, gaya ng mga properties, gaya ng rights sa mga anak na ina-adopt, di ba? Or yung mga, kung isang partner mo may anak, may karapatan ka na rin ba dun sa isang anak, hindi kayo kasal or wala kayong legal union. So, marami rin pong aspeto na applicable sa panahon ngayon. Kasi alam mo, sa totoo lang, nasasaktan yung mga henerasyon ngayon ng mga kabadingan. Doon sa mga naging pahayag ng matatanda o ng mga veterano. Parang hinay-hinay lang daw, lalo na pagtawag ni Mother Ricky ng tukling sa bakla. Tukling tawa. Kuya, totoo ba yun yung sinabi ni Mother Ricky? Na ano? Na kapag igingiling mo daw yung bakla, lalabas pa din daw. Baklang hamburger. Bakit parang may pang-uuyam yung mga? Alam mo lang hotdog yun. Hamburger. Nakakadloka ka mo rin. Alam mo, sinabi nga din ni Mother Ricky, ako sa totoo lang, syempre, nakakatawa yung delivery. Ganun lang, pero para seryosohin mo, kasi magkakaiba naman tayo talaga ng pananaw sa buhay. In the same manner na si Mother Ricky, pwede naman din natin pagpaliwanagan ng maayos. O, Mother, ito na ngayon ang mga bakla, hindi na katulad nung araw ng kabaklaan ninyo. O, sasabihin naman ni Mother, sige, yan ang kabaklaan nyo ngayon. Ito naman ang kabaklaan namin nung araw. Ganun lang. Di ba? Walang, kasi nga, syempre, na-hurt yung ibang bading sa kasalukuyan dahil nga, masyado raw privilege, masyado raw entitled, yung mga bading ngayon. Kumpara dati na hindi naman ganon. Pananaw nila yun, opinion nila yun. Ikaw, Kuya, anong masasabi mo sa mga henerasyon ng bading ngayon? Kung ibabash nila ako, babe ako. Alam mo, sa totoo inaaral ko. Alam mo, habang nabubuhay ka, hindi natatapos ang pag-aaral. Pag-a-analyze sa mga bagay-bagay. Oo. Kailangan kong intindihin na nung araw, kung wala tayong isinasaalang-alang na mental health, ngayon meron na. So baka maka-offend itong aking opinion, tapos alam mo yun, tapusin ang buhay niya dahil sa opinion ko. Huwag. Kaya ako, iniintindi ko ang mga ka-pride sa mga panahon ngayon. Minsan lang talaga sumusobra. Hindi naman lahat may mga ilan-ilan talaga sumusobra sa guhit, lumalampas sa guhit. Yung, kumbaga, yung pribilehiyo, yung entitlement, sumusobra. Oo. Pero pag mga ganun, hindi ko na nilalapitan or hindi ko na chinichika kasi mag-aaway lang kami. Yes. Ganun lang yun. Oo. Gaya naman sinabi mo na tayo nasa gitna, nakikita natin yung mga pros and cons nung panahon nila Mother Ricky at saka yung pros and cons ng mga panahon ngayon, di ba? Kaya siguro maganda rin yung maging open yung ating mind na kung meron tayong mga narinig na taliwas na sa paniniwala natin, pakinggan natin bago natin tanggihan, di ba? Baka mamaya merong point, di ba? Tapos pag ang feeling natin applicable sa atin or meron buting madudulot sa atin, sundin natin. Pag wala, di dead mind
natin. Correct, Oo, correct. Magandang attitude. Ay, bigla ko tuloy naalala na yung sinabi ni Meme Bay. Ano? Yung isang speech niya para sa mga LGBTQ, di ba? Dun sa isang Pride event. Sabi niya ganun nasa sulat, Basa. Kung tutuusin, may pribilehiyo na ako Pero porket may pribilehiyo ka na, iiwan mo na ang kasamahan mo na hindi nakakatanggap nito? Hindi porket matanda ka na at may pera ka na, ay iiwan mo yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng pribilehiyong nakukuha mo. Dahil ang pribilehiyo ngayon ay hindi dapat maging pribilehiyo mo lamang. Dapat maging karapatan yan ng bawat isa. We all have to be heard. Let's go out and show our numbers. Our numbers are powerful. This is the power that we need to hold on. Oh. So, Mama Lai, kamusta na sila ni MC ngayon? Ang layo. Privilege yung Rena. pinag-uusapan. Ang layo. Oo nga. Ay, hindi kuya, hindi ba bakla din si MC? Uy, hindi pa niya inaamin. Hindi kuya, inamin niya yata. O bakit? Ano po, Nick? Anong nangyari sa friendship nila? Parang napahiya si MC sa vlog ni Baris. Brena, personal nila yan. Kaya huwag na tayong makialam. Yes. Dalang araw, magkakaayos na yan. Oo nga kuya. Kung naging mga bakla kuya, Oo. sana kuya inayos niyo yung problema nila ni MC. Si Brena. Brena, kanila. Privilege yung pinag-uusapan Ang dami nitong alam. Dapat na ba tayo itumba? Tatanong lang naman. Kaya tayo nadadamay Pansin mo ba? Oo. Laging si Brena yung punot dulo. Oo nga, nakakando. Ako na naman. Oy, sandali lang. Alam mo, sa totoo lang, iba yan Iba yung case divide si MC. That's between friends. Okay? So Yes. kahit sausaw pa tayo ng sausaw dito, kung ang ending dito magkakabati sila, tayo rin may iiwan sa gitna ng laban. Tama. Diba? Kung kakampihan natin si Vice or kakampihan natin si MC, diba? Tapos ang ending nito, pag nagkabati sila, ikaw naiwan. Ayaw ka na nung isa. Kasi kinampihan mo once upon a time nung nakatampuhan niya na nakabatian naman din niya. Ay, speaking of friendship, Nay. Meron ding nabanggit si Meme Vice dyan tungkol sa friends. Diba? Eto, nasa sulat. Basa. Nung nag siya sa Casey After Hours. Oo. Yung YouTube channel ni Carmina Constantino. Yan, okay. sabi niya, huwag mong sinasamahan yung mga grupong, yan kasi, nililibre mo lang naman yan. Huwag mong sinasamahan kasi sikat ka. Yung ganyan. Alam ko, sinasabi ko sa kanila, alam ko namang hindi ito pang matagalan Pero, nai-enjoy ko naman sila Hindi ako ma-hurt kasi gising ako. Na alam kong in time, iiwan ako nito. So, wala akong masyadong ini-expect. Ini-enjoy ko talaga yung mga moment. Alam ko namang ginagamit lang ako nito Pero napapasaya naman ako Kasi maraming times na I just needed a good laugh also. So, si MC ang pinagpupungkulan. Hoy, sandali lang, Brena. Wala siyang tinutukoy dito. Ano naisip yun? Not even yung friendship niya with the MC. Siguro naitanong lang sa kanya kung paano siya makipagkaibigan. Okay, sa totoo lang, iba-iba ang meaning ng friendship sa ating lahat. Kung kay Vice ganun yon, na feeling ni Vice, lahat ng lalapit sa kanya, medyo tandang pananong kung sandali, ano ba ang maging ending nito? Gagamitin lang ba ako nito? May motibo ba? May motibo ba siya sa pakikipagkaibigan sa akin? Kanya yon. Kanya yon. Ako naman ay naniniwala na lahat ng tao ay naluloko ng kaibigan. Lahat ng tao nakakatampuhan ang kaibigan. Diba? Pero dapat yan merong hangganan. Kung hanggang saan lang tayo pwedeng paloko sa kaibigan, pwedeng makatampuhan ng isang kaibigan, diba? Kung kay Vice, sa kanya yun. Sa'yo, kuya? Sa akin, paano ba ako makipagkaibigan? Malalim din naman ako makipagkaibigan. Yes. Oo. Pero ako kasi, nandun ako sa sa punto ng buhay ko na pag niyaya kita at umayo ka dahil sinasabi mo sa akin meron kang lakad na iba, go. Go lang. Walang problema sa akin. Kasi ang katuwiran ko, pag si Eloy naman mga ilangan sa akin, at hindi rin naman ako pumuwede, kaya ko sabihin sa kanya, Eloy, pasensya na, hindi ako pwede. O hindi siya dapat magtampo. Correct. Kasi ako nga hindi nagtampo, ba't ikaw magtatampo ka sa akin? Diba? So, ganun ang friendship na pag feeling mo masaya ka being with me,
halika rito. Pag hindi ka masaya, being with me, go ka lang. Yes. Or pag hindi ka talaga pwede, that moment, go. Alis ka, okay lang. Diba? Kasi ano na yung mga ganyang sitwasyon, ano yan it goes with time. Habang tumatagal ang pagkakaibigan, nade-develop niyo yung ganyan dynamics. Diba? Kasi, siyempre, minsan nakakatampo naman talaga yung hindi ka masasamahan, diba? Pero yun nga lang, you have to accept the reality na hindi kayo pwedeng 24/7 magkasama. At saka may mga prior commitments, diba? Tsaka kahit ako kunwari, akong pinaka-leader ng grupo, hindi ako pwedeng, ayoko nung mga, sandali hintayin natin si Mama Ogs. Sandali muna, tanong natin si Mama Ogs kung pwede na tayong matulog, pwede na tayong maglakwatsa, pwede na tayo lang magkwentuhan. Hindi, pag moment, gumawa kayo ng moment nyo. Kasi minsan, di ba, madalas ako, go lang kayo, ako nag-iisa lang ako sa kwarto, okay lang ako. Gumimi kayo dyan, magkakapi ako. Me time. Ganyan. Kasi sa totoo lang, yung bakasyon kasi is para gumalaw ka ng freely. Kasi bakasyon nga yun Kaya nga ito na nasa Bali kami, naglakad, nagkumain. Ba't di mo ako tinawag? Okay lang, gusto ko naman mag-me time. Tsaka magpahinga ka. Ganun lang, di ba? Pag kailangan talaga ng, hindi ako makakalayas, walang kasama. Hindi magtatawag ako, sino available. Kung hindi naman, wala kang choice, OG, ikaw na lang mag-isa. Pero hindi para magtampo ko sa kanila. Kasi wala rin silang karapatang magtampo sa akin. Kapag ako naman ang hindi pumwede. Hindi ka naman gumaganti nun, kuya. Ay, hindi. Darling, tandaan mo, pag lagi kang may puot, may paghihiganti sa dibdib, sa puso mo, kahit gaano ka kataas, kasikat, kayaman, darling, ikaw pinakamiserabling tao. No offense, Meta. Kasi nga, puno ka ng puot, puno ka ng paghihiganti. Naku, ang hirap nun. Araw-araw mong iniisip kung paano ka makakaganti, kung paano ka makakabawi. Tsaka ano yan, source ng stress and anxiety. Yes. Diba? Yes. Not good for the health. Oo. Kuya, sino ba talaga pinariringgan mo? Ba't kailangan magparinig? Kaya ko namang sabihin. O sino? Wala nga. Sample ko nga. Wisdom yun coming from an elder. Yes. Alam mo, sa totoo lang, nilalabanan ko ang age. Hanggat, di ba, pag tumatanda ka na, nagiging sensitive ka na. Nagiging bugnutin ka na. Ang ikli na lang ng pasensya mo. Magagalitin ka na. Nilalabanan ko yan. Yes. Kailangan patunayan ko na hindi ako masyadong nagagalit, na okay lang ako, na ang galit ko ay ibibigay ko sa karapat-dapat ng galit ko. Hindi yung araw-araw na lang, oras-oras nagagalit ka. Parang, ganyan lang naman yan. Hindi ka na siniseryoso ng mga tao. Kaya, ang importante, maganda ako sa iyo. Dahil si Interesting Beauty and Wellness. Yes. Diba? Glowing skin. Tsaka sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes. Diba? Glowing smile. Oo. At ito na nga, galing din tayo sa MediaCon ng It's Okay to Not Be Okay. Yes! Nakaka-excite! Kasama si Ann Curtis, Joshua Garcia at si Carlo Aquino. Ang mga kaganapan, eto po. Eto na nga, Nay! Bibida sa Philippine adaptation ng 2020 South Korean romantic comedy drama na It's Okay to Not Be Okay. Sila Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Ito nga ang pagbabalik ni Ann sa teleserye. Mula nang mahigit 10 taon na siyang nagbida sa Mars Ravulous Jezebel, ang kwento ay tungkol kay Mia na ginagampanan ni Ann Curtis, isang babaeng diagnosed with antisocial personality disorder na na-in-love at na-obsessed kay Patpat.
na ginampanan naman ni Joshua Garcia, isang psych ward caretaker na inilaan na ang kanyang buhay sa pag-aalaga ng kanyang nakatatandang kapatid na si Matmat na may autism, at ito naman ay ginampanan ni Carlo Aquino. Kasama din nila sa nasabing teleserye ang mga premyadong aktor na sila Enchong D, Cyril Manabat, Francis Magundayaw, Kauri Oinuma, Agat Isidro, Maricel Laksa, Ana Abad Santos, Rie Locsin, Edgar Mortiz, Michael De Mesa, Boji Pasqua, Empress Shuk, Jeff Eigenman, Alora Sasam, Bianca De Vera, Luis Abuel, Aljon Mendoza at Albi Casino. Under the direction of May Alviar Cruz and Raymond Ocampo. Hinirang nga ng New York Times ang It's Okay to Not Be Okay as one of the best international shows of 2020. Kaya naman malaki ang pressure sa cast and crew na ma-meet ang expectations ng mga Pinoy audience. Sabi nga ni Ann Curtis, sana daw ay panoorin natin ang Pinoy adaptation with fresh eyes dahil binigyan daw nila ito ng Pinoy flavor. Halos 1 taon nga doon nilang ginawa ang teleserye at magsisimula na natin itong mapanood sa Netflix on July 18. Ito nga ay binubuo ng 80 episodes. O diba, nakaka-excite. Kaya naman, suportahan po natin ang It's Okay to Not Be Okay. Ayan! Congratulations! At naku, Diyos ko, excited na ang lahat na mapanood itong It's Okay to Not Be Okay. Grabe, teaser pa lang eh. Ano yes. Nalagay? Yes. May excite ka na talaga. Yes. Maki-curious ka na eh, di ba? Yes, di ba? Kaya congratulations, Miss Ann Curtis. Si Miss Ann Curtis ang isang halimbawa ko ng artistang hindi binabago ng panahon. Totoo. Na kahit bihisan mo man nila ng sako, hahanapin ng mga tao saan galing o saan binili yung sako. Ha? Isusuot din namin. Yes! Pati yung fairy walk na ganyan na gumaganon si Ann Curtis, lahat yan ginawa na. So ganun kataas ang kredibilidad ni Ann Curtis sa endorsement. At saka na yung isang artista na talagang walang ka-arte-arte sa katawan. Yes. Putikan mo, bugbugin mo, di ba? At saka pag sa mga tents, di ba? Usually may mga kanya-kanyang tent na binibigay production. Minsan siya yung magsasabi na gawin niya na lang kami isang buong malaking tent kasama ng mga co-stars niya. Diba? Ganyan si Miss Ann Curtis. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click mo lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika. Comment below, click the like button. Huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag i-click niya kayo unang-una mananotify na matatanggal na po si Brenna. Yes! Ay, sorry. Kayo pong unang-una mananotify na meron kaming bagong update. Yes! Review. Ayan. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po at nakapost pa rin po yung sagot dun sa tanong ng ibang mga nagtatanong kung paano po ba ako pumayat. Shinare ko na po yan dyan. Gusto ko po mag-hello kay Dr. Nenuel Luna, ang kapatid ni Don Luna. Siya yung endocrinologist ko. At saka po si Coach Mark ng End Time Fitness Hemady Square. At kung kayo naman po ay magpaparenovate po ng bahay, ay nandyan po ang La Vida Creatives ni Mama Loy at ng aking mga angels para po kayo po ay maging katuwang sa pag-build ng inyong pong dream home. Visit nyo na po yung aming social media accounts. Thank you po! Ayan, Brenna. Yes, hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page. At Brenna po, M-R-E-N-A, ATL Vision. Yes! Thank you, Doc! Hi, Doc. Ayan, at syempre pa ha, binamati ko yung mga nanood ng How to Get Away from My Toxic Family dyan sa Kalgoorlie, Western Australia. Ay, balita ko, daming umiyak. Yes, so, ayan ang kanilang mga komento. My name is Marilo Marcy, here in Kalgoorlie. Nakarelate ako kasi alam mo yung damang-dama ko yung pagtatawag ang pamilya mo. Tapos pag may kailangan lang, alam mo yun, mahirap kaya. Tapos pag yung wala nang kailangan, wala na. Hindi ka na nalang maaalala pa. Yun. It's very nice. Watch it. It's very nice movie. So, please panoorin niyo, ang ganda, may lesson. Marami kayong matutunan dito, lalo na yung mga nakatira sa abroad. Pak na pak ang kwento na ito, tagos na tagos. Talaga, ang ganda
ng pelikula. Talagang makakarelate ang lahat. Ganun po sa amin. parang replay lang sa buhay ko. Nakakaiyak, pero ganun pala parang ang sarap nilang sabunutan, pero hindi mo magawa kasi pamilya mo sila. At the end of the day, pamilya mo pa rin sila. Tsaka yung pera makikita mo lang. Kaya go lang hanggang may kaya. Manood kayo! We're watching! Maraming salamat sa Philmart. Ayan, isa sa mga promoters natin dyan sa Kalgoorlie. At syempre, meron din tayong Perth, Australia at Melbourne, Australia. Wow! Ayan po, sa mga tickets ninyo, ayan, dyan lamang po kayo tumawag or mag-email. Okay? At syempre pa, sa July 6 naman doon, andun ako sa Nagoya, Japan para sa 2 screenings, 2 p.m. and 5 p.m. ng How to Get Away from My Toxic Family. Ayan po sa Nagoya, Japan. Para sa inyong tickets, ayan po, naku, Diyos ko, malapit na po ito, July 30. At syempre, open na po ang ticket selling online. Yun! Para po advance kayo makakuha ng ticket sa SM Cinemas. Yun! Agad-agarin nyo na po para kayong mga mauna. Yes. Hindi kayo mahuli sa chismisan kung bakit nakakagigil. Correct. Si Susan Africa. At syempre pa, ang aming panayan din kay congratulations sa OG Diaz Inspires. Yes. Okay? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa o si OG Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa hindi gising po tayo tuwing umaga. Huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa akin? Ichika mo na! La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Happy birthday to Direk Paul. Ay! Happy birthday, Direk! Yes! At saka Chef Jen Flores! Chef Jen, happy birthday! Happy birthday! Ang taray, ayan, kumanta ang lola mo. Nag-concert! Yes! Biritera! Hello! Kinain si Robert. Ay, kumanta si Robert. Ang galing ni Robert. Si Atty. Reddy Tongo. Ay, diba? Diba? Saka si Angelo ay! din. Diba? Oy, Mrena, inaano ka? Hintay ka doon ni Chef Jen. May bibigay pa naman daw sa'yo. Mama, kasi naglimas ako ng baha. Bibigay pa naman sa'yo yung bill. Tapos, alam mo, mapapatili ka sa bill. Ang laki-laki. Oo, binormal lahat yun, di ba? Oo, grabe yung pili mo doon. Akala ko ba siya yung Manili? Ay, nakakaloka. ang luwag na. Uy, Nay! Hindi naman yan. Totoo. Hindi pumasok lahat. Nagsabi. Hindi pumasok lahat. Ganun na yun. Hindi pa rin ba?